Aling Flordelisa si Adi, pero anak kong ituring na niya ito. Siya na kasi ang nagpalaki rito at siya na rin ang pinakanagdusa nung ito'y nawala. Sa tindi ng kanyang mga hiyaw at tili, sa unang tingin, mapagkakamali ang wala sa katinuan si Aling Flordelisa, 48 years old. Ngunit pag humupa na ang tensyon, malalamang mabaliw-baliw lang pala ito sa nawawala niyang 7 taong gulang na apo na si Adi. Ganyan talaga siya pag susta na nangyayaring ganyan. Dahil mahal na mahal yung apo niyang kauna-una apo. Sa katunayan, mula kasi pagkasilang, sa poder na ni Aling Flordelisa lumaki at nagkaisip ang bata. Ako talaga nagpaano sa batang yun. Nagpalaki talaga ako talaga ang nag-ano. At yung ina nga, naghahanap buhay. Bihira siya umuwi. Matagal na panahon din daw na hindi pumapasyal sa kanila ang ina ni Adi. At ang araw na muli naman na silang nagkita, halos isumpa naman na raw niya. Nitong nagdaang Marso, bigla na lang daw bumisita sa kanila sa Norzagaray, Bulacan, ang ina ni Adi na si Mayet. Kagagaling lang daw nito sa Antipolo. Buwan ng Marso, umuwi yung anak ko. Kinuhan niya. Ang sabi ko naman, mainam naman ko, kukuha naman sa akin yung batang iyan. Ako'y nahihirapan talaga. Kasi sabi niya, sige, ako na mag-aalaga nito. At Walang kamuang-muang si Aling Flordelisa. Malaking pagkakamali pala ang naging desisyon niya. Dahil ilang araw lang pala, nawala na si Adi habang nasa pangangalaga ng kanyang ina. Hindi pa raw sana nila malalaman na nawawala si Adi, kundi dahil sa mga pamangkin ni Aling Flordelisa na nakapanood ng aming programa. 2 linggo na ang nakararaan. Dito nakita nilang kasama ang larawan ni Adi sa mga litrato ng mga taong nawawala. 4 years old, si Hadi Cruz. 10 years old, sinasabing taga Bulacan. Bagamat kahawig nga ng bata si Adi, iba naman ang ibinigay nitong pangalan. Miyerkules Santo, ang sabi sa akin ng pamangkin ko, pamangkin sa apo naman yun. Sabi, yung apo mo'y nawawala. Sabi ko, ba't nawawala nasa kanyang ina. Nung una, ayaw pa nga itong paniwalaan ni Aling Flordelisa. Ngunit nung hindi na nagparamdam sa kanila ang ina ni Adi, tumibay ang masama niyang hinala. Dito na nagsimulang mag-alala ang mga nagmamahal kay Adi. Erika, nami-miss mo na si Kuya Adi mo? Alam mo kung nasaan siya? Wala. Saan siya nagpunta? Sa villa. Nalungkot ako, gano'n. Tapos napangarap ko na inuwi daw ng nanay niya rito, umiiyak yung bata, gusto na raw umuwi. Kaya pala napangarap kong gano'n, may nangyari pala sa batang yun. Ayon sa kanila, hindi normal ang takbo ng pag-iisip ni Adi. Ito marahil ang dahilan kung bakit ito napahiwalay sa kanyang ina. Ang isip kasi hindi niya kayang pagsabihan na yung matinong tao na iba talaga ugali niya. Kasi ho talaga yung batang yun, mapakalikot, baka kala niya ang garay, parang Maynila na nakakauwi. Kaya naman sa tuwing nakikita ni Aling Flordelisa ang mga kalaro ng kanyang apo, wala siyang ibang magawa kundi ang maalala ito. Maraming kalaro dito yun eh. Pag umaga na lang, lalabas na siya ng bahay. Tapos may mga dalang pagkain siya, binibigyan siya ng mga ano. Yung ano niya, yung parit-parito siya. O sasabihin, pengin ng pera. Iyan, hindi pumapayag na ngayon ng piso, basta't 5. At kung hindi na siya nagkakasya sa mga alaala ng pinakamamahal na si Adi, wala nang ibang magawa si Aling Flordelisa, kundi ang magdalamhati. Kung nakukuha ako, bigla na lang akong umiiyak na lang akong bigla.
Ayon kay Aling Flordelisa, Chester Alan de los Reyes ang buong pangalan ni Adi. 7 taong gulang na raw ito ngayon. Maliit daw si Adi at medyo bungal at Mayet daw ang pangalan ng kanyang ina. Dahil nga hindi personal na napanood ni na Aling Flordelisa ang litrato ni Adi nung i-flinash ito sa aming programa, inimbitahan namin sila sa aming opisina para sila na mismo ang magkumpirma kung ang batang tinutukoy ay ang apo nga ni Aling Flordelisa. Si Toto Garcia, 4 years old. Si Hadi Cruz, hindi na po sinasabi na. Sigurado ka na yun? Kaya nga, pamangkin ko. Hadi Cruz man ang pangalan. Sigurado raw si Aling Flordelisa. Yun na nga ang nawawala niyang anghel. Kaya naman agad na namin silang sinamahan sa kinaroroonan ng bata. Ang Hadi Cruz na nasa larawan, nandirito sa JFC o Josefa Bella Center, isang shelter para sa mga taong napulot sa kalsada. At bago pa man marating ni na Aling Flordelisa ang lugar, amin ang nakausap ang bata. Anong pangalan mo nga ulit? Ade. Adi, ano? Kus. Ilan taon ka na? Saan ka nakatira? Bulacan. Saan sa Bulacan? Alam mo kung saan? Anong pangalan ng nanay mo? Mayet. Ayon sa kanya, iniwan daw siya sa isang mall. Iwan. Iwan kanino? Nanay. Eh, saan ka iniwan? Saan? Sa M. Anong gagawin niyo daw sa SM? Bili. Ng ano? Damit. Nung mapunta siya dito, malinis siya. Malinis siya, tapos meron siyang damit sa backpack. Kasi ang sabi nung bata, iniwanan siya ng nanay. Mahirapan kaming hanapin dahil yung mga detalye, hindi sila makapagbigay. Kung si Adi ni Aling Flordelisa daw ay makulit at layas, ang Hadi Cruz naman dito, tahimik lang daw at pirme. Kung mapapansin ninyo, hindi siya masyadong responsive. Pero parati lang siya nakatingin sa'yo. At yan ay parating na sa office. Kahit na sawayin mo, mayat-maya nandyan. Mayat-maya nandyan. Pero pag inutusan mo naman, nakakasunod. Kunyari mo, o sige nga, punasan mo nga yung table. Marunong siyang magpunas. Wala mang maibigay na malinaw na impormasyon ng bata. Nag-iba naman ang reaksyon nito nung ipakita namin ang larawang ito. Ito, tingnan mo to. Sino to? Sino? Ikaw? O, sino to? Sino to? O, ito, sino to? Ang pagkakakilala ng bata sa dala naming litrato, ang konkretong pruweba na si Hadi Cruz ng JFC at si Adi na apo ni Aling Flordelisa, iisa. Maya-maya lang, narating na ni na Aling Flordelisa ang JFC. Nasaan? Nasaan? Ang kanina'y hysterical na si Aling Flordelisa biglang nakalma nung nakita si Adi. Siya po ba yan, Nay? Ako nagpunta. Sino? Ha? Sino nag-ano sa iyo? Ha? Ayun, sinakay siya doon. Sinakay ko ba doon? Sinakay ka? Ah, saan ka? Si Mayet. Mayet.
magsimula ka. Umalis ka sa bahay. Umalis. Umalis ka sa bahay. Ano? Hiwang. Iniwang ka. Saan niyo nakuha ho siya? Po sa GLA. Sa Timog po. Doon sa Kamuning. Sa Kamuning. Doon namin nakuha yan. Nakaupo po siya. Pero, malinis na siya. Kaya lang, iyak ng iyak. Iyak din siya ng iyak. Naiyak. Sino ba ako? Nanay. Oh, nanay. Sila. Ito, sino ito? Ito. Oh, ire. Lone. Kilala eh. Gusto mo na umuwi? Bigyan sa atin. Ito si Erika. Sa muli nilang pagtatagpo, hindi na nila kinailangang pahabain pa ang usapan. Sapat nang tumapos sa kanilang pangungulila ang higpit ng yakap nila sa isa't isa. Masayang masaya ako. Nakita ko siya. Siyempre, hindi na ako yak. Nakita ko na siya. Masaya na ako sa kanya. Simula na ngang muli ng maliligayang araw ni Aling Flordelisa dahil ngayon kasama na niya si Adi. Sisiguraduhin na raw niyang hindi na mawawalang muli si Adi para ang marinig na umaalingaw-ngaw sa kanilang tahanan, hindi na hiyaw at tili ng pighati at pagdadalamhati, kundi ng tuwang dala ng saya at pag-asa.